Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, tulang panudyo. Ano nga ba ito? Ikalawa, halimbawa ng mga tulang panudyo. Ang tulang panudyo ay kilala rin sa tawag na tugmang walang diwa. Kung susuriin, ang mga ito'y pawang laro lamang na nagpapahayag ng katutubong kaugalian, tradisyon, gawain at kagandahang asal ng ating mga ninuno. Nailalarawan din sa mga ito ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, gayon din ang kanilang paniniwala at kaisipan. Nagtataglay rin ang mga ito ng aral at magagandang mensahe. Binuo ito ng ating mga ninuno ayon sa layunin at nilalaman at hindi gaanong binigyang pansin ang istruktura ng pagkakabuo nito. Ang katutubong panitigang ito ay itinuturing na kinamulata ng isang lipunan. Maaaring tinukoy ito bilang panlipunang kamalayan upang malaman ang mga problema ng bawat pangkat na nasa iba't ibang pamayanan na batayan ng pang-araw-araw na buhay ng mga taong namumuhay roon. Nalalaman din ang mga problema at kahirapan ng isang pamayanan dahil sa mga tugmang ito. Narito ang ilang halimbawa ng tulang panudyo. Una, si Maria Kong Dende, nagtinda sa gabi. Nang hindi mabili, umupo sa tabi. Ang halimbawang ito, marahil ay panunudyo sa mga nagtitinda na hindi kaagad nabibili ang kanilang paninda. Ikalawang halimbawa, kulasising berde, dumapo sa pili, humuning malumbay, makawili-wili, kung mawili man, hindi tagarini, syempre uuwi sa bayang sarili. Ang halimbawang ito ay tumutukoy sa mga taong umalis sa bayang tinubuan. Bagamat matagal na nanirahan sa ibang lugar, kalaunan umuwi rin sa sariling bayan. Maihahalin tulad natin dito ang mga lumuwas mula sa probinsya o yung mga nangibang bansa upang magtrabaho. Ikatlong halimbawa, kotseng kakalog-kalog, sindihan ng posporo, itapon sa ilog. Ang tulang ito ay panunudyo sa mga may kalumaang sasakyan na nagiging sanhi ng abala sa lansangan. Marahil nais nilang ipaalala na ayusin upang nasa kondisyon ito bago ibiyahe. Kaapat na halimbawa, aling namamangka, isakay mo yaring bata, pagdating mo sa Maynila, ipagpalit ng kutsinta. Ang halimbawang ito ay panunudyo o pananakot sa mga batang may kakulitan upang makinig at sumunod, kunyaring ipapasama ito sa ibang tao at ipagpapalit ng kung anong bagay. Iyong napakinggan at nasuri ang mga halimbawa ng tulang panudyo. Narito naman ang karagdagang kaalaman. Sagutin natin ang tanong, paano nakatutulong ang tulang panudyo sa pagkakaroon ng kamalayang panlipunan o social awareness? Dahil ang tulang panudyo ay naglalaman ng paniniwala at kaisipan ng mamamayan, maaari itong maging batayan upang matukoy ang suliranin ng mamamayan. Nagtataglay rin ito ng magagandang aral at mensahe na magagamit na gabay sa pang-araw-araw na buhay. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.